And jaran! Ayan! At luto na nga ang ating napakasarap na sarsyado. And yes, paborito po ito ng aking Julian. Yan, luluto nga muna ako ng sarsyado bago kami umalis. And yes, ito kasi ang kinikrave ng aking Julian today. So kaya sinunod ko lang yung kanyang craving! Ayan, ang sarap, diba? Samahan nyo kong lutuin yan para malaman nyo kung paano ko yan ginawa. Dahil magugustuhan nyo yan at ng family nyo. Taob ang kaldero sa sarap. Pag ganito ang ulam nyo, sabaw pa lang, ulam na. At talaga namang ang lahat ay magugustuhan ito. Promise! Sobrang sarap nito, guys. Yes! Natutuwa nga ako sa aking Julian pag ganito ang ulam. Kasi talaga namang taob ang rice cooker namin, guys. Sa sabaw pa lang, talaga namang can't say no. At ito na nga, luto na tayo. At dito nga ay naggisa lang ako ng luyang mura or young ginger, bawang at sibuyas. Ayan, so make it sure na pritong-prito muna ang mga ingredients at nilagay ko na nga rin dito ang ating kamatis dahil medyo pricey ang ating tomatoes this season. Kunti lang ang nilagay kong tomatoes dyan. Yes, ayan. So nakita nyo. At dito nga ay maglalagay na rin tayo ng sili na green. Ayan. Dahil yung ating ilalagay na isda ay luto na yun. So para maluto na kaagad yung green. Naglagay na rin ako dito ng pamintang durog. Sa pagkakataon na ito ay isusunod na natin ang ating Knorr cubes. Yes. Para mas lumasa na. Ayan. So nakita nyo, dapat fry na or gisang-gisa ang mga ingredients natin. Ayan, ilagay na rin natin ang ating Knorr cubes. Ayan, pwede po kahit anong Knorr cubes, no? Wag lang beef. So ang gamit ko po dito ay chicken, okay lang po yon kahit fish ang ating niluluto. Naglagay nga din po pala ako ng kunting sugar just to balance the taste. Haluin nga lang po natin yan ng mabuti bago tayo maglalagay ng sabaw. And yes, bago ko po lagyan ng sabaw yan, ikakrak ko muna dito yung ating isang itlog. Dito ko na po kinrak sa kawali ang ating itlog dahil sigurado naman nitong sariwang-sariwa. Dahil freshly harvest lang po ang ating itlog. Ayan, kakukuha lang po niyan sa itlogan. At dito nga po ay naglagay na ako ng sabaw. Ayan, dahil po dalawang malaking isda lang naman ang ating lulutuing sarsyado, wag po natin lagyan ng maraming sabaw para hindi mawala ang lasa. Para ma-maintain natin yung lasa, yung yumminess na gusto nating ma-achieve. Yes. So, sa dalawang malaking isda ay tama na po yung sabaw na yan. And yes, dahil nga sobrang pricey ng isda ngayon, would you believe, itong dalawang isda na to, 264. Yang dalawa ng isda na yan, ano? So sabi ko, dalawang isda is enough. Pero okay naman kasi super fresh talaga ang dalawang isda na to. So ginrab ko na siya kahit medyo pricey. Dahil nga ang aking Julian ay nagkikrave ng sarsyado. And yes, ako rin naman gusto ko rin ang sarsyado, no? Pero mas ino-obey ko yung craving ng aking Julian kasi gusto ko lagi siyang happy para he is growing happily as he should be. Alam nyo guys, nung kasi akong bata ako, so kahit ano lang ang meron kami, so yun lang yung syempre pinagtsatsagaan namin dahil mahirap lang kami. So now, meron akong palaki, itong si Julian. So parang tunay na ako, anak ko ang turing ko sa kanya. So pag mayroon siyang kinikrave, so talagang sinusunod ko yun kasi gusto kong lumaki siya na masaya. So, yung kasing pagkabata niya ay hindi na niya mababalikan pa once he growing up. So, kaya naman habang bata pa siya, gusto ko maging masaya talaga siya. So, once he matured, then bahala siya kung paano niya i-continuous ang kanyang kaligayahan sa buhay. And yes, nakita nyo ba yung ating sarsyado? Ang sarap ano? Ito yung ulam na sabaw pa lang talaga ay talagang mag-i-enjoy ka na. Yung every scoop nito sa iyong rice talagang
Oh, Ayan, nakasasarap. lutos na Yes, tingnan nyo naman yan. And yes, niluluto ko nga lang itong ulam na ito dahil kami ay may pupuntahan. At ayaw ko namang umalis kami na walang ulam ang aking Julian. So kaya naman kung ano yung gusto niyang ulam ay sinunod ko na lang. Dahil nga ako ay may lalakarin sa bank. Malayo-layo din dito sa aming area. So kaya naman nilutuan ko na lang muna siya ng ulam bago nga kami umalis. And yes, ito at malapit na nga itong maluto. Ayan, kunting-kunting kulo na lang at pwede na po nating patayin ang apoy. And yes, talagang napakabango. At dito nga rin ay hinog na ang ating mga senyorita. Ayan nga po pala ay hinog sa puno. At ito nga po ay harvest na sa land na nabili ko nung ako ay OFW pa. So mga OFW, ayan, invest po kayo ha. Kahit maliit na land lang para pa nag for good kayo, meron kayong mapagtataniman at may mamumunga ng katulad nito. Napakasaya at napakasarap po sa pakiramdam. Ayan, can you imagine? Ngayon namumunga na ang mga tanim doon sa land na yon na nabili ko nung ako ay OFW pa. O diba? Ang sarap lang pakinabangan ng isang harvest na nanggaling sa iyong pinaghirapan. Lalo na nga pag alam mong dugo at pawis ang pinanggalingan nito. And yes, nakakapag-share na rin po kami ng mga harvest doon, hindi lang sa kapamilya namin, kung hindi sa mga tao rin na nagugutom at nangangailangan. At kaligayahan po yon ng puso ko. Ayan, napakasarap nga po niyan at sobrang tamis talaga. Yes, and sayang-saya ko nga kasi nga hinog sa puno. So sobrang sarap. Iba talaga yung harvest na sariling harvest. At talaga naman, yung saya ay nag-uumapaw talaga sa puso natin, 'di ba? So yung mga OFW na katulad ko rin, for sure kayo ay makaka-relate sa vlog na ito. Ayan. So, lagi kong sinishare sa lahat na ang pag-i-invest kahit maliit lang na lupa ay mapapakinabangan once tayo ay nag-for good na. Muna kami ng Lalo aking na nga, panda hindi boy. naman tayo lalagi na bata. Ayan. At dito nga ay, Hey, andito panda. na kami sa labas. Natingin ka. Lado eh, oh. Kasi nagtitingin siya guys ng order. Ayun doon. Lichipla na lang. Bossing, saka po isang leche flan. Siopaw. Ang tagal na ng kapitbahay. O nak, siopaw. Masarap pala yung siopaw ng kapitbahay. Saka po, ano bossing, siopaw. Gusto rin yun ni Dandan. Wala na din. Kawawa pala.